Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, Papasalamat po ako sa inyong pagsuporta. Isa lang akong simpleng probinsyano tulad ni Pangulong Duterte na nangarap ng mas magandang kinabukasan para sa ating mga anak. Isang gobyernong may malasakit sa tao, nakapagbibigay ng mabilis, maayos at maasahang serbisyo para sa bawat Pilipino. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. Sobrang injustice na na-experience niya ngayon, putulan pa niyo ng sweldo. Paano ang pamilya niya? Paano yung pag-aaral ng pamilya niya? Paano yung pagkain nila pang-araw-araw? Wala na siyang sweldo. Ito, controversial to, but I'm willing to be controversial. Alam nyo kasi, ang Congress, walang nagbabantay dyan. Nobody polices the police. And as we see now, ang allegedly, di umano, nandyan nangyayari. Yung most of the corruption. Paano babantayan? We have to really revisit the Constitution. Kailangan tingnan natin paano ba ang removal or sanctioning ng mga congressmen. Sasagutin nyo to. Okay, I have to choose the 5 now. Now, choose one and give it to me. Okay. One first. Okay, alright. Ano ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Hindi lamang dapat yung kay Vice President Sara Duterte imbestigahan. Lahat ng gumagamit ng confidential funds, kung may iimbestigahan, lahat. Pero hindi pwedeng isa lang. Ang tanong is about Sara Duterte. Yung paggastos niya ng confidential funds, sinabi niya hindi siya magpapaliwanag sa Kongreso. Tama ba yun? Tama, sapagkat binibigyan siya ng COA until January or February of this year to comply with documentation. Well, simple lang. Ginagawa naman ng Pangulo natin ang lahat para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero pinapatikos pa rin siya. Bakit ako? Alam naman ninyo na probinsyano lang ako. At sinabi ko sa inyo noon, I hope you'll remember this. I am here because I love my country and I love the Philippines.